ilan na panahon na rin kitang hindi nakita ganyang kasaya. May kinalaman ba to sa reunion ng pamilya ng iyong long-lost and departed twin sister? Ibig niyo pong sabihin, naniniwala kayo na kakabal niyo ang mami ko? Kung ano man ang trip niya sa buhay niya, mas bahala siya sa buhay niya. Ang prioridad ko ay ang pamangkin ko. Hindi ko naman kasi alam na hantong sa ganito eh. Kung alam ko lang sana, hindi na lang ako umatin sa pageant na yun. Ako, ikaw may kasalanan nito. Kung hindi ako sumama sa'yo, hindi mangyayari sa akin to eh. Paano tayo ngayon? Imbis na pigilan mo yung kaibigan ko, kinonsinti mo pa eh. Hindi mo ba naisip kung anong epekto nito kay Daisy? Sumosobra ka na, ha? Kaya ka siguro iniwan ng boyfriend mo dahil feeling mo perfecto ka pero hindi. Alam mo, Bong, yabang-yabang mo talaga. Hindi porket lalaki ka, urungan kita, ha? Sandali, ano? Gusto may babae mong tao? Naghahanap ka. Ang kami talaga! Ang kami away! Sandali! Ano ba? Let's not fight! Let's make love, not war! Ano ba? Bong, ikaw, gusto mo bumalik sa kulungan? Pigilan mo yung best friend mo, no? Siya nagsisimula ng away, eh. Bestie. Eh, bakit? Kung di ka kasi naging pabayang ama, di sana tayo nagkakagulo ng ganito. Daddy! Daisy? Daisy, anong ginagawa niyo dito? Mang Ador, bakit mo naman sinama yung bata? Eh sir, ayoko nga hundalin eh. Nagpumilit lang eh. Daddy, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Halika na. Alis na tayo. Ha? Paano ba si Tita Camila? Hindi po ba siya sasabay? Ay, hindi na, Daisy. Uwi na lang kami ni Jane. Kaming dalawa na lang. Pasalamat yung Bong na yan. At dumating si Daisy. Kung hindi, nakatikim siya sa akin. Eh, siguro, baka na-push lang siya sa mga sinabi mo sa kanya, no? Ay, pabayaan naman talaga siyang ama. Bakit? Dapat hindi niya sinasangkot ang sarili niya sa gulo. Diba? Pero in fairness to Bong, hindi niya kasalanan yung nangyari. In fact, umaawat pa nga siya eh. Babaya siyang ama, tapos. At pakiramdam ko rin, babaya siyang asawa. At naniniwala na rin ako sa'yo. Isa siyang bading. Correction, hindi siya bading. Nag-heart to heart talk kami. Straight siya. Kaya straight siya o bading siya, hindi mababago ang tingin ko sa kanya, okay? Pabaya siyang ama, hindi siya karapat-dapat na ama ni Daisy. At isa pa, hindi lang naman ito yung unang pagkakataon na nakita ko siya nagpabaya eh. Hindi ito. In Bong's defense, ramdam ko naman na mahal niya si Daisy eh. Nung nasa kulungan nga kami, wala siyang ibang bakong bumibig kundi anak niya. Sino ang best friend mo? Ako o si Bong? Eh kasi, napapansin ko, siyang kinakampihan mo eh. Eh, syempre ikaw. Sabi ko nga eh, bad yun si Bong. Bad na bad. Very good. Minsan, dahil gumagawa ka ng mabuti, pati ikaw nadadamay. Pero hindi naman nangangahulugan na masama kang tao. Tulad ko, ayan, nakulong tuloy ako sa presinto. Naniniwala naman po ko sa inyo, Daddy. Alam ko naman po na kot kayong tao. Salamat, anak. Oh, mabuti pa matulog ka na, ha? Sige, mauna ka na doon sa kwarto. Susunod na lang ako. Sige na. Good night. Good night din po, Daddy. Pero, coffee muna. Salamat, mga Dor. Sir, may tatanong sana ako eh. Mukhang may alitan kayo ni Ma'am Camila. Ano ba nangyari? Eh, kasi naman si Camila, lahat na lang ng pagkakamali ko, pinupunan niya. Kaya yun. Tao lang ako na nasasaktan. Kaya dun sa presinto, sumabog ako. Sir, huwag niyo sana mamasamain, no? Ito payo lang. Sa susunod sana, kung meron man kayong away o alitan ni Ma'am Camila, huwag niyo sanang gawin sa harapan ni Daisy. Hindi kasi magandang makita ng bata, nag-aaway ang dalawang matanda.
pinag-usapan nila Daddy at Mang Ador. Kaya pala, umalis ka agad si Tita Camila nung nakita namin siya sa presinto. Naku! Hindi sila pwede mag-aaway. Hindi talaga. Kailangan natin si Tita Camila para magtigil ang sumpa. Alam mo, Daisy, nagmumuni-muni ako kanina at naisip ko na mas malaki pa pala yung gagampanan ni Tita Camila para matanggal yung sumpa at para matigil ang transformation ni Daddy Bong. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, sa tingin ko, siya ang perfect mommy para sa'yo. Isipin mo na lang, hindi lang sila magkapatid ng tunay mong mommy, magkambal pa. Kaya hindi talaga sila pwede mag-away ni Daddy Bong. Kailangan magpati sila Daddy at Tita Camila. Eh, paano mo naman kaya gagawin yun? Sa kwento mo pa lang, parang galit na sila sa isa't isa eh. Nako, sir. Uy, mga Ang Ador. bango naman na niluluto nyo. Eh, amoy pa lang, busog na ako eh. Nako, Mang Ador, huwag nyo nang singkutin yan. Mamaya, pag inyong natikman yan, lalong masarap. Yan, nagluto ako ng tinola, tsaka Okay to. isda, o galunggong. Saan naman kayo natutong magluto ng mga ganyan? Nako, alam mo kung anong tawag dyan? Ano, sir? Escargot. Esda, karne, golay. Eh, syempre, nagtanong ako sa mga palengke kung ano yung mga masustansyang pwedeng kainin ni Daisy, no? Alam nyo, gusto ko talaga makabawi dyan sa batang yan, eh. Kung sa mga pagkukulang ko sa kanya. Tsaka para wala nang masabi yung kanyang tiyahin. Yung bruha niyang tiyahin. Oh, sir, akala ko pa, kakang kayo, galit pa kayo. Akala ko naitulog nyo na yung pagkabuisin nyo rin kay Camila. Nako. Mga Dor, hindi naman ganun kadali kalimutan yung mga sinasabi niya tungkol sa akin. O sa sakit kaya nun. Kaya eto ako, pinapatunayan ko na mali ang mga husga niya sa akin. Ano, siya lang magaling? No way, Jose! Eh naku, kalimutan na nga natin yung babae yan. Huwag na natin pag-usapan. Maupo na kayo, kumain na tayo. Oh, sige, kayo, sir. Sige. Nasaan na nga ba si Daisy? Nasaan yung batang yan? Marami po palang iba't ibang ayos ng mga bulaklak. Oo, Daisy, at lahat yan merong ibig sabihin. Talaga po? Ito po. Ang ibig sabihin po nito. Ayan, alam mo, ang tawag dyan ay korona ng patay. Yang korona ng patay, binibigay yan pag halimbawa gusto mong makiramay kasi namatayan siya, ganun. Tapos, ito, alika, pakita ko sa ito ha. Ito ang tama-tama maganda. Ito ang tawag naman dito ay bouquet of red roses. Ito naman, binibigay ito pagka, halimbawa, mahal mo isang tao o kaya makakatanggap ka nito sa taong nagmamahal sa'yo. Eh, paano po pag humingi ka ng isang sorry sa isang tao? Ano po ang flower na ibibigay niyo sa kanya? Ah, ito. Yan, itong bulaklak na ito. Ang tawag dito ay white roses. Binibigay ito pag gusto mo nga mag-sorry. Pero alam mo, kahit na ano naman puti kasi ibig sabihin ng puti, di ba kapayapaan? Teka, ba't mo pa tinatanong? Halika na, anak. Magpaalam ka na sa tita mo. Sandali, Bong. Nagbabanding pa kami eh. Mamaya mo na pauwiin si Daisy. O kaya, ako na lang maghatid sa kanya pauwi. Hindi. Ako ang maghahatid sa kanya. Tapos na kayo maglaro. Pero Tati, gusto ko pa po magbanding kay tita. Oh, narinig mo? Gusto pa niya makipagbanding sa akin. Sige na, dito na muna siya. Tapos na ang banding. Halika, pinagluto kita. Halika na. Halika. Sandali. Dali na, anak. Bong, ano ba to? At magmula ngayon, hindi ka na makikipagkita dyan sa tita mo. Sandali. Anong karapatan mo para sabihan ako na hindi na pwede makipagkita kay Daisy? Ako lang naman ang tatay ni Daisy. At kapag sinabi kong hindi na siya makikipagkita sa'yo, hindi na siya makikipagkita sa'yo. Let's go, anak.
Anak, hindi na ako magsisinungaling sa iyo, ha? Pero meron kami hindi pagkakaunawaan ng tita Camila mo, eh. Kaya kung maaari, huwag ka muna makipagkita sa kanya. Kasi, natatakot ako, eh. Natatakot niyo saan, Daddy? Natatakot ako na siraan niya ako sa'yo. Baka naman i-brainwash niya ikaw. Kasi ang tingin niya sa akin, hindi ako mabuting ama. Hindi naman po ganong klaseng tao si Tita Camila. Mabait po siya, maalaga. Parang kayo, kaya hindi niya magagawa yung sinasabi niyo sa kanya. Anak, hindi tayo nakakasiguro kasi kailan lang natin nakilala si Tita Camila mo, eh. Hindi natin sigurado kung mabait nga siya o nagkukunwari lang. Ngayon, hanggat hindi natin siya nakikilala ng lubusan, huwag ka muna makipagkita sa kanya. Pero Daddy, paano naman po kayo? Matutulungan niya tayo ma-stop ang sumpa ng Wishy Flower. Kasi, sabi po kasi ni Winnie, si Tita Camila daw ang perfect mother. Basta ito ang pangako mo sa akin, ha? Huwag ka munang makipagkita kay Tita Camila mo hanggat di ko sinasabi. Mapapromise mo ba yon? Sige. Wala siyang karapatan para sabihin na hindi na sa akin pwede makipagkita si Daisy. Pamangkin ko yun, ha? Alam mo yan si Bong, huwag niyang idamay yung bata sa gulo naming dalawa. Bakit hindi ka na lang kasi makapag-ayos kay Sir Bong? Hindi naman siguro kawalan sa'yo kung mag-sorry ka sa kanya, eh. Like I always say, let's forgive and forget. Ano? Ako magsasorry sa kanya? Bakit? Ha? Sabi mo nga, ano siya? Nanalo sa loto? Ha? Sinuswerte? Hindi ako magsasorry sa kanya, no? Lunukin mo na kasi yung pride mo, no? Wala namang mawawala dyan, eh. Kung hindi mo kayang gawin to for world peace, pues gawin mo ito para kay Daisy. At saka, naku, tigilan nyo nga yung pag-aaway niyo ni Sir Bong, alang-alang sa bata. Bakit nga ako ang magsasorry sa kanya? Bakit hindi yung Bong na yan ang magsorry sa akin? Hay nako, alam mo, hanggat hindi ka nakikipag-ayos kay Sir Bong, hindi ka niya papayagan na makita mo si Daisy. Ikaw rin. Napaka-unfair. Alam mo, sa tutuusin, dapat nga nasa akin si Daisy, eh. Kasi ako nasa tamang pag-uutak ng pag-aalaga. Hindi katulad ng taong yan, yung Bong na yan. Pero siya pa rin yung tatay, no? Kung anong sabihin niya, ay yun ang masusunod. Sorry ka na lang. Pues, gagawa ako ng paraan para hindi mangyari yan. Sandali. Hello, attorney? Bakit ganon, Mang Ador? Kung kailan unti-unti ako nagiging close kay Tita Camila, saka naman siya ilalayo sa akin ni Daddy. May dahilan ng daddy mo, kaya ganyan yan. Pagpasensya mo na, huwag mo lang susuwayin. Pag lamig-lamig na ulo niyan, papayagan ka rin makipagkita kay Tita Camila mo yan. Eh, paano ko pag hindi sila nagbati? Paano kung forever sila magkaaway? Eh di, never ko na rin makikita si Tita Camila. Daisy, hindi mangyayari yun. Magkakaayusan din yan dalawang yan. Tingnan mo, magtatagal. Ha? Alam niyo po kung bakit sila nag-aaway? Kasi ganito yun, eh. Nagtatalo yung dalawang yan dahil pareho ka nilang mahal. Hindi lang sila magkasundo kung paano ka dapat alagaan. Ayoko po kasi nag-aaway dahil sa akin. Dapat bati-bati lahat. Ang problema kasi, yung dalawang yan, palaging nagsisigawan, tagtataasan ng boses. Ang kailangan sa kanila, huminahon sila. Magkakaayos din yan. Mag-usap ng mahinahon? Oo.
Huwag mo ubusin yung load, ha? Bestie, busy ka? Samahan mo naman ako sa plaza. Meron kasi akong kamit ngayon. Eh, alam mo naman na afraid ako to go on my own eh. Join mo na ako, please. Pasensya ka na. Alam mo, meron din kasi ako imimit ng alas 4 eh. Oh, alas 4 pa pala eh. Ano oras pa lang oh. Alam mo, once na masiguro kung safe tong kamit ko, pwede mo na ako iwanan. Ay, important talaga yung gagawin ko mamaya. Kailangan ko sila i-meet. Ganito na lang, siguro magpasama ka sa mga iba nating friends. Kay Aurel. Hindi ka pababayaan nun, naalagaan ka nun. Sige na. So, ganyan. Ganyan na lang. Minsan na nga lang ako humingi ng pabor sa'yo, hindi mo pa ako mapagbigyan. Bakit ikaw? Nung panahon na niloko ka ng boyfriend mo, sino ba nandyan para sa'yo? Di ba ako? Tapos ngayon, katiting lang na pabor, hindi mo ako mapagbigyan. Ouch! It hurts! Naku. O sige na nga. Sige na nga, sasamahan na nga kita. Ikaw naman eh, huwag ka na umiyak dyan. Alam mo, sasamahan na kita pero please naman, bumalik tayo ng maaga. Opo, bestie. Sabi ko na nga, be, hindi mo ako kayang hindian eh. Wala kang luha. Tusukin kita. Wag, sakit siya. Kakainis ka talaga. Alika na nga. Sige, Ikaw talaga. Ay, nako. Ay. Mabuti naman at nagyaya kang lumabas. Kala ko nagtampo ka na sa akin dahil sa mga sinabi ko tungkol kay Camila. Daddy, punta pa tayo dun, no? Sa parking lot? Opo. Gusto ko po kasi makita kung ano yung nandun eh. Sige na po, please. Sure, malakas ka sa akin. Kuya, bulaklak po, bili na po kayo. Sige na, Daddy. Pili na tayo. Anin mo yan? Wala lang po. Tulong na natin sa kanya. Bait naman. Okay. Ito po. Salamat po. Halika na. Sa tapat talaga ng simbahan makipagkita, ha, Jing? Hello? Oh, ano naman masama? Una sa lahat, public place. Diba? Maraming tao. Wala silang magagawa sa akin dahil sisigaw ako ng tulong. And most importantly, may nakatingin. Ikaw, landi mo talaga. Arte mo. Diba? Grabe ka. Sorry naman. Ikaw nga dyan. Ano ba? Asan na ba yung imimit mo? Ang tagal-tagal naman yan. Teka, nandito na to sila eh. Sila? May kasama? Ano? Ikaw? Bawal pong mag-ingay dito. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, siguro sinusundan mo ako, no? Ay, hiya naman ako sa iyo. Masyado ka naman filingera. Hindi po. Nagpasama po yung anak ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nagpasama tong si Jing kasi meron daw siyang Siya yung may pakana nito eh. Daddy, ibigay mo na po kay Tita Camila yung flower para magbati na kayo. Anak, ano ba itong pinaplano mo, ha? Sabi po kasi ng mga ador, kaya daw po kayo nag-aaway dahil hindi kayo nag-usap ng mahinahon. Kaya po, naisip po kayong dalhin dito para hindi po kayo pwede magsigawan, diba? Sabi po ni God, bawal po ang magtatanim ng galit. Sige po kayo, nakabantay po siya sa inyo. Oh, narinig yun na yung bata ha. Sana naman pagbigyan nyo na yung kahilingan niya. Alang-alang na lang sa kanya. Please, Daddy. Please, Tita Camila. Oh, Daisy. O tara, iwan na muna natin sila. Hayaan muna natin sila makapag-usap, ha? King? Kaya kilala ko na siya. Ano, si Camila, parang, ano yan eh, buko. Buko?
Oo, buko. As in, coconut. Parang buko yun si Camila. Matigas sa labas, pero malambot sa loob. Si Camila kasi, konting kausap mo lang dyan, mabilis lumambot ang puso niyan. Lalo na kayo yung kahinaan niya, kayo yung pamilya niya. Alam mo, matagal na kasi niya pinapangarap na mahanap yung tunay niya mga kamag-anak. Kaya ngayon, na nakita niya na kayo, alam ko, hindi niya hahayaan na mawala kayo uli sa buhay niya. Sayang naman kung di ko to bibigay sa'yo, Camila. Salamat. Alam mo, Camila, sa totoo lang, ayoko nang may kaaway. Ang hirap pa yan na may kaaway. Di ba? Nakakasama ng damdamin. Kaya lang naman ako sumabog dahil grabe naman yung mga pinagsasabi mo tungkol sa akin. Grabe ka naman. Pasensya ka na. Nasabi ko lang naman yun kasi dahil din kay Daisy. Alam mo, Bong, siya na lang ang natitirang alaala ng namatay kong kakambal. Siguro parang overprotective lang ako. Ikaw naman kasi, aminin mo, pinababayaan mo yung anak mo eh. Inaamin ko, di talaga ako perfect father. Marami akong pagkukulang kay Daisy. Pero noon yon, hindi na ngayon. Nagbabago na ako. Katunayan, medyo tumigil ako sa trabaho para mag-bonding kami ni Daisy. Ayan, we're spending time together. Meron lang akong konting hiling sa'yo. Ano yun? Sana medyo intindihin mo naman ako. Kung minsan nagkakamali ako, mahirap kaya mag-alaga ng bata, lalo pat mag-isa ka lang, di ba? Alam mo, Bong, hindi ka naman mag-isa eh. Nandito ako. Siguro, kaya tayo pinagtagpo ng tadhana para meron kang makakasama sa pag-alaga kay Daisy. And I'm very, very sure na ito rin yung gusto ng kakambal ko na si Rose. Thank you po, Ate Jean. Ay nako, basta pag may kailangan ka lang, sabihin mo sa akin ha. Kasi matagal-tagal pa yung si Sir Bong at si Camila eh. Ay no? Oh, Jean! Ay! Attorney! Kumusta po? Okay naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ay nako, ito, maganda pa rin. Ay, siya nga pala si Daisy, yung anong pamangkin ni Camila. Hello po. Siya na nga siguro yung sinasabing pamangkin ni Camila na sabi sa telepono. Ano po sinasabi ninyo? Hindi ba sinabi siya ni Camila? I'm meeting her today. Pag-uusapan namin ang kaso niya para kunin ang kustodiya ng pamangkin niya. Kustodiya? Ano po yun? Attorney, anong ginagawa niyo dito? I was on the way to your flower shop. Pero nakita ko si Jean. I'm surprised. Hindi niya pa pala alam ang tungkol sa mga plano mo. Daddy, ano po yung kustodiya? Sabi po ni Attorney, kukunin po ni Tita Camila yung kustodiya ko. Posible ba yung sinasabi mo na si Camila ang sagot sa sumpa? Kung gusto niyo makasiguro, bakit hindi niyo siya kilalanin? Ayoko! Kawawa naman si Daisy. Umaasa siya magkakabati kayong dalawa ni Ma'am Camila eh. Meron ka bang ibang taong naisip na pwedeng pumalit sa Mommy Rose mo? Oh, yun naman pala eh. Di tulungan na natin na maging close si Tita Camila at si Daddy Bong. Hinding-hindi kami magkakasundo ng Camila na yan. As in, never. As in, never. Huwag ka muna magsalita dyan. Hayaan mo muna akong paliwanag. Sir Bong! Oh, Sir Bong! Si Daisy, wala sa kwarto. Mukhang naglayas eh. Ano?